Good morning, Cho family! Good morning, church! Batiin mo yung mga ka-Cho fam natin on the chat box today, on the comment section kung ikaw ay nasa replay. No matter where you're watching from o anong time, I believe na ang word ng Lord ay perfect para sa'yo. Hindi aksidente kung bakit na andito ka ngayon, nanonood ka ngayon, because I believe na God cares for you. Alam ng Diyos ang mga situation mo. Grabe ang linggo ngayon, di ba? We're living in a time na anything is possible. Lalo na nitong linggong ito, may Jumanji, may ostrich, pero meron ding mga pagsabog na nakakaantig ng damdamin. But it's hard sa sitwasyon na to not to worry. Pero I believe that God's Word ay nagbibigay sa atin ng mga clue, ng tips, and also, hindi lang clue or tips, but the way, the answer, how to manage and to face life's challenges. For the past 2 weeks, we are talking about discipline, disiplina. Kasi, inumpisahan natin to, na pinakita ko sa inyo na through the Word of God, na inspiration and motivation, walang masama doon. Pero ito'y pang panimula lang. At minsan, ang inspirasyon at motivation ay bunga ng emosyon na minsan hindi naman nagtatagal. Pero kung gusto mong magtagumpay and you want to finish strong, hindi lamang sa buhay, practical din po ito sa mga nagtatayo ng business at saka sa family and even sa estudyante. Practical ito na discipline is what finish a race. For the last 2 weeks, pinag-usapan natin ang disiplina dapat, meron tayong disiplina to seek God first. Kasi ang purpose natin is hindi habulin ang bagay sa mundo. Ang original na purpose natin, si Lord na ang magpo-provide ng lahat dahil siya ang ating mabuting Ama. He is a good shepherd. He knows what you need. So, dati nagpapapagod ka na ubos yung energy mo na imbes na yung brain cells natin ay nagagamit to provide answers that will help not just ourselves, kundi magpo-provide ka ng answer na magbibigay ng kaginhawahan sa mga nakapaligid sa iyo. You are designed to be a blessing. Pero kapag ikaw ay nakuha ng sistema ng pag-aalala at naghanap ka na lang lagi ng sa bagay sa mundong ito, and when you worry, namamatay yung potential natin. Kaya nga, you need to have the discipline of seeking. Last week, pinag-usapan natin, disiplinahin mo din yung priority mo. Kailangan alam natin ang priority natin. Doon sa Matthew 6, which is yun yung 2 linggong pinag-usapan natin, ang discipline natin to seek God first, to seek God in the present. So merong ginagawa ang Lord even in the present situation of your life. Huwag mo munang labanan ang laban ng kinabukasan kasi ginising ka ni Lord ngayon upang mapagtagumpayan ang ngayon. Diba? That is why we need to seek the presence of God. The presence, yung presensya ng Diyos. Alam mo ba na hindi ka iniiwan ng Lord? Pwede bang tulungan niyo akong mag-preach sa mga live natin ngayon sa comment section din para may makabasa ng mga kahit sa replay, sabihin mo, hindi ka iniiwan ng Lord. Hindi ka iniiwan ni Lord. Yun nga lang, may choice tayo kung tayo ba yung lalayo sa Kanya o hindi. Or mararamdaman ba natin siya o hindi. Kasi, ang decision ni Lord, hindi Kanya iiwan. Pero, may decision ka pa rin eh. Kaya nga, we need to have a discipline na Lord. Kahit ganito yung nangyayari, kahit, alam ko, nakakaranas ba tayo kahit matagal ka na sa church, alam mo na yung pangako ng Panginoon, pero pag dumating pa rin yung mga pagsubok, grabe. Minsan parang nakakalimutan mo yung lahat. Di ba? Last week, pinag-usapan natin yung mga laggers. Nakaranas ka ba nung naglag ka dahil merong mga pagsubok na napapalag na lang yung isip mo? So you need to have the presence of God. And we ended on the last letter P, purpose. The purpose. Because when you stay in the purpose of God, ang priority mo dapat, Lord, ano yung purpose mo sa akin? Ayokong lumaban sa mga laban na hindi ka naman ginawa ng Lord para labanan. Minsan kaya tayo natatalo ng pag-aalala because we try to fight the battles that were not designed for us. Meron kang mga laban na alam mo nang napagtagumpayan ng Lord dapat. That's why I want to talk about today. Today, ang topic natin is I want to title, God gave me a word. Ito na rin yung point natin. Yung title natin, ito na rin yung point natin. Stay in the lane. Stay in the lane. Encourage yung mga ka-chat natin sa chat box. Stay in the lane. Stay in
the lane. Come on, comment down below, stay in the lane. Nitong isang araw, nag-i-start kaming, isang araw tinuturuan ako mag-drive yung wife ko kasi maluwag yung daan. At kahit maluwag yung daan, pero nasa loob lang kami ng iskinita ng street. And one of the things na gusto naming ma-master muna is how magkakaroon siya ng sense how to stay in the lane. For me as a driver, yun din yung una kong nahirapan. Paano tansyahin kung pakaliwa na ba ako, pakanan. And minsan, nung nagsimula pala ako mag-drive, feeling ko tatama na ako pero malayo pa pala. Naalala ko din nung mga unang labas ko sa highway, pag ganon-ganon yung kotse kasi parang, di ba? Naalala mo din nung bata ka? Sino dito nag-aral na mag-bike nung bata? Katulad ko na nung nag-start ako mag-bike, di ba? Para kang yung basang sisiw talaga na. Di ba? Parang hindi mo maidiretso ng ayos. And sa buhay, minsan ito yung challenge sa atin. How would you stay in the lane? Paano ka magkakaroon ng discipline to stay in the lane? Stay in the purpose of God in your life. I want to explain today through this story in the Bible kung gaano kaganda when we stay in the purpose of God. Lalo na sa panahon ngayon na napakadaming sitwasyon na para bang mapapalingon ka, di ba? Isang magandang tip sa akin ng magulang ko noon nung tinuturuan niya akong magbisikleta sabi niya, diretso lang ang tingin, diretso lang ang tingin. Sabi din nung tita ko nung tinuturuan niya ako mag-drive, diretso lang ang tingin ka lang sa, diretso lang. Because when you tend to look on the things na nasa gilid mo, madali kang madistract at di mo alam mga bangga ka na. That is why, lagay mo sa chat box, stay in the lane. Stay in the lane. Come on, let's pray. Lord, thank you po sa araw na ito na ibinigay mo. We want to stay in your lane, Lord. We stay in your presence. Teach us through the story na pag-uusapan namin, through the verses na kung saan magasalita ka. Even I, as a speaker, use me, teach me. We're ready to learn. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so yun na rin yung point natin. Sa mga nag-take ng notes, stay in the lane. Kung meron kayong dapat ma-take away, is that ngayon, sa panahon ngayon na napakadaming pwede mong tignan na opportunity or pag-aalala, you need to stay focused. Stay in the lane. Kapag ikaw ay runner, nakatingin ka lang dapat doon sa finish line. Pag ikaw ay nagbabasketball, nakatingin ka lang dapat doon sa teammates mo and doon sa goal nyo. Kapag masyado kang nakatingin sa bench, sa sapatos, di ba? Ay, ang ganda ng sapatos. Nakakita ka ba ng ganong basketball player na nagbabasketball? Okay. Oh, ganda ng sapatos. Wow, ganda ng hairstyle. Biglang nanakawan na ng bola. Because we are too distracted. And sometimes, after Sunday, ang ganda na ng word ng Panginoon sa atin, and then, pagdating ng Monday, another problem arises. How would you stay in the lane? For now, it will be a series, but I want to talk about how important it is to stay in the lane. Sabi sa Romans 8 verse 28, sabi dito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Paul was talking about the groans. Paul was talking about the mga struggles natin. Paul was talking about na while we live in this world, may mga challenges pa rin tayo, but we know that in all things, lagay mo sa chat, in all things, God works for the good of those who love Him. So, ibig sabihin, lahat, in all things, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ito'y makabuti sa atin. Diba nakasarap ma-remind sa'yo na lahat na nangyari sa'yo ngayon, it has a good purpose in your life. Pero here's the catch. Sabi dito, for the good of those who love Him. Ito ay exclusive lamang sa mga nakasubscribe, sa mga nagpapaloob, to those who love Him and who have called according to His purpose. So, hindi sa lahat ng tao, ito ay exclusive lang. Come on, if you believe na kasama ka doon, give the best heart praise on the chat ngayon. Because if you are, Lord, I love you, I want to walk in your purpose. Kaya magandang stay in the lane. Kasi when you stay in the lane, lahat na nakikita mo mga bagay, pag sinabing all things,
Hindi lang to. Sabi dito, all things works for the good. Pero hindi sinabing all things will feel good. Again, hindi sinabing all things will feel good, pero sinabi dyan, all things works for the good. So ibig sabihin, pati problemang hinaharap mo, pati challenge na meron kang kinakaharap ngayon, it will work for the good. Pero here's the condition. Dito lang nangyayari to, for those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya ang challenge for us today, stay in the lane. Isang story na naaalala ko, na isang tao nagstay in the lane, nagstay in the purpose of God, is Joseph. Balikan natin yung story niya sa Genesis 37. I want to share this story to us na why do we need to stay in the lane? At nakakatuwang makita na God has given us examples of people, real people in the Bible, na nakaranas din ng katulad na naranasan natin. Magkaibang form, magkaibang situation, magkaibang time. But still, I pray that through this story, makita natin na we really need to stick and to stay in the purpose of God. Si Joseph, alam naman natin, he is a dreamer. Yan yung laging laging title, di ba, Sunday school or kahit sa movie. Pero kung titignan natin, nagsimula si Joseph doon sa Genesis 37 verse 2. Sabi dito, this is the account of Jacob's family 9. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father bad report about them. Yan. 17 years old. He was 17 years old. Naalala mo ba nung 17 ka or mga 17 years old ngayon? Di ba? Parang hindi pa natin alam yung tamang decision sa buhay. Ang mahirap dito kay Joseph, even though he is a Bible character, not all Bible characters are perfect. Pero this shows that God can always use even in our imperfection. Sa kanyang point, siya naman ay laging sumbongero. Nakaranas ka ba ng meron nang sumbong sa'yo sa classroom, di ba? Yung sumbongero na, kala mo lusot ka na biglang, lagi na lang bad report yung sinusumbong. Di ba? That was Joseph. He was 17. Pero pagdating sa verse 5, Joseph had a dream. So pangit yung impression niya sa mga kapatid niya kasi sumbongero siya eh. And sabi dito, he had a dream, verse 5, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. So parang, grabe, sumbongero na siya, parang may pagka-insensitive pa siya. Bakit? Alam niya nang ayaw ng mga kapatid niya yon. Sa culture nila nung time na yon kasi, kapag mas bunso ka, dapat ang mas favorite before o mas privileged is yung mas higher. Yung sino yung panganay. So, sumbongero ka na, bunso ka pa, so parang laking disrespect na yon, na parang nakaka-trigger na yon sa mga kapatid niya. And then, meron pa siyang pangarap. Nagkaroon pa siya ng dream. He had a dream at nagalit pa. Kaya sinabi niya sa dream niya, verse 6, he said to them, listen to this dream I had, verse 7, we were binding sheaves of grain. Oh, nagbabind daw tayo ng sheaves of grain in the field. And then, suddenly, my sheaf rose. Wow. Yung mga talahib, mga sheaf of grain na binabind natin, biglang yung sa kanya daw tumayo. Tapos yung sa mga kapatid niya, nag-gather yung sheaves niyo, yung mga talahib niyo, o yung mga grains niyo, tumungo dun sa grains ko. So parang pinaparating niya, at na-assume din ng mga brothers niya, oh, so ibig sabihin, ikaw ang mangunguno sa amin? Sabi sa verse 8, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more. Syempre naman. Siya na nga yung bunso, tapos parang ang yabang pa ng dating, di ba? Sumbongero na nga kay tatay niya, favorite na nga siya ng tatay niya, and then ngayon, ganito pa, nagsabi pa siya ng ganito, ay grabe, na-trigger na. Alam mo minsan, pag nagbigay ng pangarap sa atin si Lord, syempre hindi naman sa lahat ng oras, ma-handle natin ito ng ayos. Di ba? Sometimes, pag nagkaroon ka ng pangarap, you may think na, oh, ang ganda ng pangarap na yon. And then may times naman na parang hindi natin ito na-handle ng ayos. Pero, and then somebody will always hate you for that dream. Not everyone will be able to understand the dream.
And kay Joseph din naman, he was just 17. Hindi niya alam paano i-handle yung dream na yun. So he told his brothers. He even told his father. And yung father niya parang di rin mag-hits. Tama? Pero ang mahalaga dito, you have a dream. He had a dream. He had a purpose. And so do you. God has a dream for your life. Hindi ko alam kung na-handle mo ba ito na sinabi mo kaagad or hindi mo or tinatago mo or natakot yung self-esteem. Minsan naman, ang pumapatay ng dream mo, sarili mo din. Kaya nga anong nangyari sa verse 16 to 19, sabi dyan, verse 16 to 19, you can read it. Ang nangyari is, hinanap niya, one day, inutusan siya ng tatay niya na samahan yung mga kapatid niya, and to make the long story short, yung mga kapatid niya, gusto na siyang patayin. So, parang ito na yung end ng story ni Joseph, di ba? Napuno na sila. Sige, patayin na lang natin. But, alam mo ba, hindi natuloy yung pagpapatay kay Joseph ng kapatid niya. Bakit? Ginamit ni Lord si Judah, si Ruben, to voice out another voice na, okay, sige, wag na nating patayin kasi grabe naman. Si Ruben, sabi niya, itapon lang natin kasi balak niyang balikan si Joseph. Si Judah naman, sabi niya, okay, bukod sa itapon natin, ibenta na lang natin kaya siya. Pero kung tignan mo, ang hirap nun. You have a dream, you tell your family about your dream, and they hated you for that. Nakaranas ka na ba ng ganun? And minsan, yan yung mga bagay na magbibigay sa atin ng purpose na, wag na lang akong magpatuloy. Na-reject ako ng sarili ko pang dugo, binenta pa nila ako. To the point na yung mga kapatid niya talaga ang nagbenta pa sa kanya talaga. Pero kung titignan mo, on the other side of the story, pangit yung nangyayari, pero dapat patay na siya. Pero bakit nagkaroon ng paraan para mabuhay pa? Maybe because when you stay in the lane, God will do and work everything for good. How many times na nangyari na sa buhay mo na supposed to be ended? How many times sa buhay natin na supposed to be niligtas tayo? You think na maaaring ito na yung katapusan ko pero niligtas ka ng Panginoon. Because God has a purpose for your life. Si Joseph, maaaring mali siya or meron siyang pagkakamali kasi pinagmayabang niya yung dream or maaaring hindi niya na-handle. Supposed to be dapat naging sensitive siya. Pero even in his mistake, God's purpose will prevail. Kaya supposed to be, papatay na siya ng mga kapatid niya and still, meron pa rin nangyari na event na nagkaroon ng change of mind. Huwag na lang natin patayin. Benta na lang natin. Hindi pa rin maganda. Hindi pa rin maganda yung nangyari. Ikaw ba naman mabenta ng mga kapatid mo? Pero, ginamit pa rin ng Panginoon. But look what happened. Panoorin natin to. Sabi dun sa verse 39. Di ba? Verse 39. After noon, pinadala siya sa Egypt na kung saan naging slave siya at ang amo niya, ang pangalan ng amo niya ay si Potiphar. Nung si Potiphar ay hindi basta-bastang tao. He was a leader in Egypt. And wow, napakagandang privilege noon. Pero tignan niyo mabuti. Sa verse 2, sabi, the Lord was with Joseph. Tignan niyo mabuti. Kahit hindi niya maramdaman, maaring hindi niya maramdaman, Lord, where's your presence? Ba't ganito? Akala ko may dream ka ba? Pero the Lord was with Joseph. And God wants to remind you today, maaring naranasan, medyo nakaka-relate ka kay Joseph ngayon na meron kang dream, you rejected your own dream or somebody else rejected your dream or nagkamali ka or meron kang failure and then it resulted sa ganito, feeling mo na-reject ka, but still, even in the middle of the storm, God's purpose will prevail. At habang napapanood mo to, I believe God is saying to you right now, do not give up. He is with you. Kaya anong nangyari sa verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Wow! Even sa isang tragedy, kaya pa rin gamitin ng Lord para mag-prosper siya. Masaya bang maging slave? No. Masaya bang mabenta ng mga kapatid at ma-reject? No. Pero still, this reminds us na ang pinakamagandang place of prosperity ay hindi
Hindi sa workplace, gagamitin ng Panginoon yon. Hindi sa family, but the best place of prosperity is in the purpose and in the presence of God. Kasi habang nakastay si Joseph sa presence ni Lord, and si Lord remains in him, he prospered, and he lived, so verse 2, in the house of his Egyptian master. Verse 6, so Potiphar left everything he had in Joseph's care, with Joseph in charge. He did not concern himself with anything except food he ate. Grabe na pagkatiwalaan si Joseph. Kaya nga, I believe that the favor of God ay hindi lamang yung magic ng Panginoon sa atin. The favor of God is the blessing of God that changes our character, na kung saan naging example ka. Kaya nga, you're gonna be an example sa family mo, how you handle this pandemic. Magiging ehemplo ka sa trabaho mo, paano mo i-manage yung stress na nangyayari kahit masyado tayong flexible ngayon, pabago-bago ng transition, pabago-bago ng sistema. Maaring may mga nagatrabaho dito ngayon na iba yung ginagawa mo sa job description mo, pero diyan may kita na mapagkakatiwalaan ka because the Lord is with you. Maaring nakaka-stress yan, maaring nakaka-stretch yan. Pero when you stay in the lane, when you stay sa purpose ng Lord sa iyo, then people will find the presence of God is with you and favor. Yan yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Lord, hindi ko gusto yung nangyayari. Lord, hindi ko gusto, nai-stress na ako. But still, I know, nakasama mo ko. Kahit ganito yung trabaho ko ngayon, kahit parang wala akong pahinga, kahit parang hindi ako pinapapahinga ng mga bagyo sa buhay, pero I believe that you are with me and I will seek you first. Wow! Kaya ano nangyari kay Joseph? Napagkatiwalaan siya. Kahit hindi maganda yung naging slavery sa kanya, hindi maganda yung pangyayari. Again, hindi masayang ibenta ng mga kapatid at i-reject. Hindi masayang mabenta at magtrabaho sa slavery, pero even in those bad situations, nagningning. Lagay mo sa chat box, you will shine the light of God. Magningning ka, lagay mo sa chat box, magniningning ka ng favor. Kaya nga sabi dito, sa verse 7, and after a while, ayan, tuloy natin pala, verse 6, sabi dito, except for the food, ang inaalala na lang ni Potiphar, sobrang galing ni Joseph, ang inaalala lang ni Potiphar ay yung kakainin niya. Tingnan niyo mabuti yung sunod dito sa verse 6. Now Joseph was well-built and handsome. Wow. From when you're staying in the lane, the purpose makes you beautiful and handsome. Pero may dahilan kung bakit sinulat to eh. Because yung verse 7, mag-ingat tayo. Sabi sa verse 7, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. Yan na. The temptations na. When God promotes you, ang nakaka-distract din minsan sa atin sa purpose is the good trap. Diba? Minsan, ayan na. Minsan, i-entice ka ng what's good. Alam mo, kapag you worry too much, parang lahat na lang papatusin mo because you become desperate. Pero not Joseph. Hindi si Joseph. Si Joseph, he stayed in the lane. Paano? Grabe, araw-araw siya. Tumatakbo, araw-araw niyang tinatanggihan. Araw-araw din naman siyang kinakausap ng asawa ni Potiphar. Bakit? Ano ang word Anong word ni Joseph sa verse 9? Genesis 39 verse 9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me. Grabe, wala nang pinakamataas pa sa household na to, kundi ako. Pinagkatiwalaan ng asawa mo lahat except sa'yo. Alam niya yung limits and boundaries niya. Bakit? How then could I do such a wicked thing and sin against God? Kasi ang gusto niya, I want to stay in the purpose of God. I want to stay in the lane. When you stay in the lane, you know your boundaries. Ayoko makabangga ng iba. Ayoko umalis sa purpose just because again, hindi porket maganda sa paningin ay tama. Tandaan yun, lagay sa chat box, hindi porket maganda sa paningin mo, mukhang maganda, magandang pakinggan, hindi lahat ng maganda, mabuti. Yun, lagay mo sa chat box, hindi lahat ng maganda, mabuti. Para mo malaman kung hindi lahat ng maganda ay mabuti, alamin mo yung purpose mo. Tama ba itong gagawin ko?
Tama ba na may trabaho akong aaksipin na ang ipapalit is relasyon sa Panginoon? Tama ba na meron akong tatanggapin na mawalan ako ng integridad? Tama ba na aaksep ako ng pera pero magkakaroon naman ako ng integrity failure sa Panginoon because I know illegal ito? Tama ba na alam kong estudyante ako pero I will do things na magkakaroon nga ako ng magandang grade pero hindi naman ako matututo? That's beyond your boundaries. Stay in the lane. Stay in the purpose of God. Stay disciplined. At alam ni Joseph to, hindi porket pinagkatiwalaan ako ng asawa mo sa lahat ng kabahayan niya, pwede na kitang galawin. Hindi pwede yon. Ako ay may takot sa Diyos. Kaya nga naniniwala ako, Chofam, magkakaroon ng isang next generation na may mga estudyanteng marunong maging honest. Hindi ako mongopya. Ako ay gagalaw under the purpose. I will stay in the lane. I will learn. I will learn. May mga show family tayo na employee, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ka ng integrity na kahit merong offer na mas magandang pera, o bibigyan ka ng under na pera, pero no. I believe God will provide. I will seek first the kingdom of God. Hindi na ako maghahabol sa pera. Hindi na ako maghahabol sa ganyan. Provided na ng Lord ang lahat. Because when the purpose of God is intact in me, all these things will be added. Because I do not serve God for the blessing. I serve God because I love Him. So ano nangyari kay Joseph? One time, na-trap na si Joseph nung babae. Sabi, halika na dito kasi. Wow, naging aggressive na. At si Joseph, tumakbo na. Yun nga lang, pagtakbo niya, natanggal yung cloak. Ginamit nung asawa ni Potiphar, finirame up siya. Dinala yung cloak kay Potiphar. Sabi nung asawa, alam mo ba itong si Joseph mo? Ha? Alam mo to? Yung hiner mo? Munti ka na akong rape. Munti ka na akong abuse. Siyempre, wala namang CCTV noon, wala namang pang-evidence noon, at meron siyang malaking evidence kasi meron siyang cloak ni Joseph. Siyempre, paniwalaan ni Potiphar yung asawa. So, nagalit at anong nangyari, napakulong si Joseph, pero ang sakit noon. Yung pag ganun ka na, tapos biglang gumanon ulit dahil gumawa ka lang ng tama. Remember, Romans 8 verse 28, and we know that in all things, sometimes all things includes doing what is right, pero still, makakaranas ka ng Minsan yun yung mahirap kapag gagawa ka ng tama, di ba? You are prepared. That every time na you will do what is right, may consequences na rewarding. Sometimes doing what is right can lead to things that will test you. Pero wait lang. Ano ba talaga ang purpose natin kasi? If your purpose is just to feel good, again, gawa ka lang ng mga magaganda sa harapan mo. Pero when you are purpose na, Lord, I want to obey you talaga, then you need to stay in the lane. Even if katulad ni Joseph, ginawa niya yung tama, hindi niya nilayuan niya yung asawa ng boss niya, pero dahil doon sa paglayong yon, nagantihan siya, na-frame up siya, napakulong siya. At kung titignan niyo, parang ang pangit na nangyari. Pero pangit nga ba? Kung hindi lahat ng maganda mabuti, ay hindi rin lahat ng pangit na sitwasyon ay pangit. Because, get this, siya ay napakulong hindi sa basta-bastang prison. Siya ay napakulong sa prison na kung saan doon nilalagay, doon kinukulong yung mga high-ranking officials, mga servants of the king. Because maybe, hindi punishment yung prison na yon. Sometimes, God allows yung mga pagsubok, hinahayaan ng Lord sa iyo para pagpalain ka. Sino naniniwala? Kapag nasa stay in the lane ka, when you stay in the purpose of God, yung pagsubok ay pwedeng maging pagpapala. Grabe kung nakuha mo yon, lagay mo sa chat box. Nakuha ko yon. Ang pagsubok ay pwedeng maging pagpapala. Romans 8:28, bro. All things. Kasama yung pagsubok, pwede maging pagpapala yan. To those who love the Lord. Si Joseph sabi niya, I love God. I will not go out of my boundary. At kahit
mapakulong pa ako dahil dito, I know na even sa pagsubok, may pagpapala si Lord because I stay in the purpose. God's purpose protects. Meron ka ng Purpose Protection Program, PPP. Bakit? Kasi ganito, chapter 40, verse 1. Sometime later, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master, the king of Egypt. May napakulong na dalawa na offend nila yung Pharaoh. Sino yung napakulong? Cupbearer and baker. Aba, alam mo ba kung babasahin mo pa yung buong chapter 38, 37, 39 at saka 40, which I recommend, pwede nyo pag-usapan cell group nyo to, napakaganda, pwede nyo himay-himayin. Nakulong si Joseph, pero even sa prison, siya rin yung ipinag-atasan, siya yung napagkatiwalaan. How great is that? Kahit saan ka ilagay, because the Lord is with you, wow, nag-excel siya. Grabe. Kaya nga, ang pinaka-presence ng pagpapala, ang pinaka-safest place, bro, ang pinaka-safest place, pinaka-place of privilege, hindi sa ibang bansa or kahit saan man, the place that is safest, the place of privilege is in the presence of God. In the presence of God, na kahit kulungan, you will still excel. You will still find favor because the presence of God is with you. Kaya anong nangyari? Sometime later, may napakulong. Nagkaroon ng atraso sa hari, sa Pharaoh, yung cupbearer at yung baker. Ang pagdating ng verse 8, dumating sa point na nagkaroon sila ng panag-inip. Ayan na. Ayan na. Kung titignan nyo, saan natuto? Saan na-unlock yung dream interpretation ni Joseph? Hindi ba sa place na kung saan pinaka-lowest? Doon sa prison na kung saan ginawa niya yung tama? Okay lang kung yun nung 17 years old siya dahil sa kayabangan niya na-reject siya ng mga kapatid niya, siguro marirealize ko, ay siguro nga masyado ako naging mayabang nung time. Pero this time, kaya ako nasa prison, ginawa ko naman yung tama. Pero bakit nandito ako? Pero hindi mo alam na even in your lowest, in the strongest of storms, doon dinedevelop ni Lord yung quality in you, yung gift inside of you, that will be your breakthrough. In the storm, there will be breakthrough. Bakit? Sabi dun sa verse 8, we both had dreams. Sabi nung cupbearer, ay, nag-inip kami. Sabi ni Joseph, ano yun? Sinabi niya yung panag-inip niya. At alam mo, sabi nung cupbearer sa kanila, sabi ni cupbearer kay Joseph, walang makapag-interpret. Tinan mo si Joseph. Joseph said to them, verse 8, do not interpretations belong to God? Di ba ang interpretation nanggagaling sa Diyos? Tell me your dreams. Grabe, ang credit pa rin niya nasa Panginoon. Sige, akin na yung panag-inip niyo. Sabi nung cupbearer, ganito panag-inip mo. Sabi ni Joseph, oh, ayos yan, good news yan. Ha? Actually, ang ibig sabihin yan, babalik ka. Ibabalik ka ng Pharaoh. Good for you. Pero, sabi ni Joseph, alam mo, ipabura ko nga i-ask sa iyo, ano yun? Sabi nung cupbearer, sabi ni Joseph, kapag naibalik ka sa Pharaoh, pag naibalik ka niya, pwede bang ibanggitin mo naman ako sa kanya? Yun lang. Banggitin mo lang ako. Sabi nung cupbearer, yes, oh naman. Got you, boy. Got you, man. Alam mo naman, malakas ka sa akin di ba? Sabi nung baker, ayos yun Ganda ng panaginip niya. Sinabi ng baker yung panaginip niya. Sabi ni Joseph, oh no. Oh no. Sabi ng baker, bakit? Actually, hindi na magatagal yung buhay mo. Hindi naman exact words basahin niya, pero parang ganun yung nangyari. Oh no. At alam niyo nangyari? Totoo yung sinabi ni Joseph. Na ibalik yung cupbaker, pero ang masakit dito, Genesis 40 verse 23 says, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. Grabe, gumawa ka na ng tama, as nakalimutan ka pa rin. Siguro naghihintay si Joseph. Kailan kaya ako babanggitin? Kailan kaya? At alam mo minsan,
kaya nawawala tayo sa purpose is kapag naiinip tayo. Kahit ako guilty dyan, lahat tayo guilty dyan, di ba? Yung kapag, ang hirap maghintay. Gusto mo ipilit na yun ng bagay kasi, ang tagal. Minsan, akala mo yung delay ni Lord is rejection niya na. Sabi ni Joseph, parang nakalimutan na ako ni cupbearer. Hindi man lang ako nabanggit, di ba? Even if you feel forgotten, God wants to remind you, kahit feeling mo you're not seen, kahit feeling mo hindi ka appreciated sa mga cell leaders dito, even if you feel that you're forgotten, stay in the lane. Remain, because God's purpose will prevail. Lagay mo yan sa chat box. God's purpose will prevail. Parang hindi na nangyayari yung pangako ng Panginoon na mabubuo yung family namin. Parang hindi na mangyayari yung pangako ng Lord na yung favor niya. Ba't ganito ginagawa ko naman yung tama, pero bakit walang nangyayari? Minsan na gusto mo na lang ipilit no? Minsan gusto lang natin gawan ng paraan, pero wag muna. Trust God. Sometimes, God uses delays to build our character. And si Joseph, grabe. Ang daming testings na nangyari sa kanya. Pero pagdating kasi ng chapter 40, verse 8, nag-inip si Pharaoh. Nag-inip si Pharaoh. At ano nangyari? Walang makapag-interpret nung panag-inip ni Pharaoh. At doon lang naalala ng cupbearer. Sabi ng cupbearer, may nakalimutan akong pangako. Sabi ng Pharaoh, ano nangyari? Ba't ganyan ka? Alam mo ba, doon sa kulungan, alam mo nung nagkaroon ako trust sa'yo, pinakulong mo ako dati. Bakit? Merong nakapag-interpret noon. Sige, padala mo siya sa akin. Hindi kaya hinayaan ni Lord na makalimutan ng cupbearer kasi hinihintay niyang manag-inip muna si Pharaoh. Kasi kapag napalaya si Joseph, bago manag-inip si Pharaoh, baka wala na siyang opportunity. Pero dahil nangyari yung delay, now, Joseph has an opportunity for promotion because all things work together for good of those who love the Lord. Come on. If you believe na yung greatest struggle na meron ka ngayon is the preparation sa biggest opportunity na paparating sa'yo, the greater the battle, the greater the victory, bro, in your life. Kaya ano nangyari? To make the long story short, alam na natin yung ending siguro nito. Sinabi ni Pharaoh yung dream, at alam mo ba, hindi lamang ininterpret ni Joseph yung dream, kundi nagbigay pa siya ng solusyon. Bakit? Saan niya natutunan yun? Wow, kasi doon sa prison, doon nakakulong lahat ng mga officials ng king, mga politics. Saan pinakamagandang matuto ng politics at ng mga strategies about running a nation? Hindi ba sa loob ng prison na kung saan naandun lahat ng mga napapakulong ng mga officials? Alam niya yung baho ng politika, alam niya lahat ng ins and outs, kaya hindi lang niya na-develop yung pag-interpret ng dream, alam niya pa paano solusyonan yung pag-run ng nation. Kaya ano nangyari? Yung akala mong prison na magpapahirap sa'yo, ginagamit pala ng Lord para i-prepare si Joseph to catapult sa promotion na hindi lamang interpretation of dreams, kundi alam mo, naging second in command siya sa buong Egypt. Naging second in power siya. Ang mas taas na lang sa kanya si Pharaoh. Bakit? Hindi mo alam. Yung akala niyang binenta siya, yung gumawa siya ng tama na hindi niya ginalaw yung asawa ni Potiphar at nakulong siya. Kung titignan mo, parang ang pangit. Pero when you are in the purpose, when you stay in the lane of God, yung lahat ng mga ganito pala, may mga tinetrain si Lord, ginagamit ni Lord na preparation. Pagsubok mo, preparation ni Lord. Lagay mo sa chat yon. Pagsubok mo, preparation ni Lord.
Kaya imbis na magmukmuk tayo, imbis na magpagapos tayo sa kalungkutan, instead sabihin mo, Lord, I want to stay in the lane. I want to learn what you are preparing for me to do. Kasi pag dumating yung opportunity, kahit parang hindi pa nangyayaring opportunity sa iyo ngayon, you just keep on trusting God, keep on praying to God, keep on staying in the lane with God, keep on staying in the purpose of God, and when opportunity comes, sinabi ng Panginoon, it's your time to shine. Ready ka na sa greatest promotion na meron. Because when you stay in the purpose of God, all things work together for good. Si Joseph ay naging second in the command. All for the glory of God. Kasi balang araw, magkakaroon ng famine. And all the while, yung mga brothers niya, na pinagkanulo siya, binenta siya, ang siya ring lalapit sa kanya at hihingi ng pagkain. Kaya ginawa ng Panginoon yon para i-save lahat. That is why when you stay in the purpose of God, all things work together for good. And even on the cross, si Jesus, na akalang namatay na, because the cross, ang pangit pagtignan, ang sakit, karumal-dumal. Pero akala ng marami talunan na siya. Akala ng kaaway talunan na si Jesus. But because Jesus stayed in the purpose. All things, even the cross, na ang simbolo ay kamatayan, ngayon simbolo ng kabuhayan sa atin. All things work together for good. And I wonder, sa mga nanonood ngayon, meron ka bang prison? Meron ka bang mga situation, may mga pagsubok ka ba na akala mo yan na yung ending ng buhay mo? I want to tell you, stay in the lane. Stay trusting God. Manatili ka lang sa presensya niya. And all things work together for good to those who love the Lord. Kung kayang gamitin ni Lord yung prison para i-prepare si Joseph, kung kayang gamitin ang cross upang ang simbolo ng kamatayan maging simbolo ng kabuhayan sa iyo, kayang gamitin ni Lord ang pagsubok mo ngayon. Nakakala mo yan na ang katapusan ng pamilya mo o ng karir mo, pero yan pala ang greatest preparation in your life today. Let me pray. Lord, thank you po sa bawat nanonood ngayon. I pray that you will give us the discipline to stay in the lane, to stay in your purpose. I pray, Lord God, na sa mga pasukuna, you will give them new energy, new perseverance. And they will seek you first. In Jesus' name. In Jesus' name. At kung meron naman dito na you want to have a relationship with Jesus, again, this is for the people na kung saan they love God. If you are in the family of God, if you want to belong in the family of God, just say this simple prayer. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Sa kabila ng kasalanan ko, ika'y namatay at muling nabuhay upang bayaran ang aking mga kasalanan. Kaya ngayon, manahan ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas at aking kaibigan. And I want to follow you today. In Jesus' name, amen and amen. Come on, give the best clap emoji, heart praise sa chat ngayon. Give the best praise to Jesus. Na all things work together for good. Sa mga nag-i-stay in the lane, come on, we give you glory, we give you praise. We give you praise.